Nagbabagang biglang lumalamig na Marso kay Kristo Jesus sa bawat isang kasama natin dito sa ating bahay-sambahayan ng UEC. Maging lahat po kayong nasaan man sulok ng mundong kasama pa rin namin via live stream. Tunay na sukdulan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon at maging sa anumang lagay ng panahong pagpapatuloy na pag-arangkada ng taong 2026. So today is the 15th day of March, and as always, every Sunday we come together to worship the Lord together as one. So muli, marapat nating simulan ang ating sambahan sa sabayang pananalangin sa paggabay ni Brother Ariel. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, marapat nating sisimulan ng ating pagsamba sa taimtim at sama-samang pananalangin. Mari po bang saglit tayong pumikit at damhin ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan? Sa patuloy na pakikinig, atin pong sundan ang gabay na dasal sa ating pananalangin. Una po tayong dadakila at dudulog sa ating Panginoon bago aamin at aako sa ating mga kasalanan. Susumamo at susuko sa Kanya, aasa at aangkinin ang Kanyang mga pangako, at lilingon at luluwalhatiin ang Kanyang salita sa ating buhay. Unahin po natin pagbulay-bulayan ang awit bilang 145, talata 1 hanggang 2. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ating sariwain ang mga dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay at buong galak na ibalik sa Kanya ang papuring karapat-dapat lamang para sa Kanya. Unahin na nating magpasalamat sa pinakadakilang pag-aalay niya ng Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Let us lift up our praises, our adoration, our worship. Let us remember and count the mighty deeds that God has allowed us to experience firsthand in our lives. Let us call to Him with His rightful titles. Yes, He is the Almighty God. He is our Creator. He is our Savior. He's our healer, our provider, our Abba Father. Let us proceed to humble down ourselves before Him in repentance. Atin pong akuin at aminin sa harapan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sinasadya man o hindi ang ating mga kakulangan,
ay tunay na nagdulot ng sama ng loob sa ating Panginoon. At marapat lamang tayong humingi ng tawad, magpakumbaba sa kanyang harapan. Ating pagbulay-bulayan ang awit bilang 51, talata 1 hanggang 2. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Let's come clean before the Lord and ask Him to search our hearts. Let us receive His forgiveness and allow His Spirit to work through our hearts, to cast out all foothold of the enemy, to drive away all addiction that has been taking hold and controlling over our lives. Let us submit to the work of the Holy Spirit and journey on in sanctification. Surrender your struggles to Him right now. Specifically ask that He would take away the evil desires, that He would protect us from temptation, and claim the victory in His name. Patuloy tayong magsumamo at sumandig sa ating Diyos, ating pagbulay-bulayan ng awit bilang 17, talata 6 hanggang 7. Tumawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayoy pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa aki umalalay. With confidence, let us cry out to God for help. Let us lift up to Him all our worries. Let us call them one by one. Idulog po natin sa Kanya, isuko po natin sa Kanya yung mga pinoproblema natin tungkol sa mga bayarin. Hilingin natin ang Kanyang pagpapagaling sa bawat karamdaman na ating iniinda. Hilingin natin ang pinakamainam na sagot sa mga tanong natin na bumabagabag sa ating isip na nagpapabigat sa ating damdamin. Yes, Jesus, you are the answer, the only answer that we need. And you make all things work out for our good. Pagdiwang natin ang katapatan ng Panginoon sa ating pananalangin, umasa tayo at angkinin ang Kanyang mga pangako. Pagbulay-bulayan natin ang awit bilang 71, talata 2 hanggang 3. Magsasabi ako kay Yahweh,
muugkat kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdadanas. Yes, Lord, we claim your protection. We claim, Lord, your healing, your provision, our breakthrough in you, in all areas of our lives, Lord. Father, we seek your will over the war, and we pray that you will protect us from its effects. Father, we pray for your provision for our everyday needs. We pray, Lord, for your encouragement, Lord. We pray, Lord, that you will continue to grant us the wisdom to make the right decisions every day. You have heard our cries, Lord, and we lift up to you all these prayers in behalf of our sisters and brothers as well. We claim the salvation of our family members and friends who are yet to surrender to you. Banggitin po natin sa Panginoon ang mga pangalan nila sa mga oras na ito. Sa pagtatapos, tayo'y lilingon at luluwalhati sa kanyang salita. Ating pagbulay-bulayan ng awit bilang 119, talata 59 at 60. Tinanong ko ang sarili kung ano ang marapat. Ang tugon sa katanungay, sundin ko ang iyong batas. Kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Yes, Lord, we would like to respond in obedience to your word. Help us, Lord, to make that important resolve in our lives, Lord, that we will trust you completely and obey your every command. Father, you have heard our confessions, Lord, and we thank you for your graciousness and your great mercies and love for us. Father, you have heard our cries, and we thank you for your answers. Father, we claim your promises. We thank you for your faithfulness. For truly, you never leave us nor forsake us. And through anything and everything, Lord, we can always count on you. We can always be at rest and take comfort. Father, we lift up to you everything full surrender. We want to let your will be done, Lord. Your kingdom come in our lives, in our communities. Father, bless our worship this morning. May you be enthroned in our praises, and may we be able to honor you, Lord, rightfully with everything that will happen in this worship service. Father, we surrender to you everything, Lord, as we pray that you will open up our hearts to receive your word and to be blessed by your presence. Ito po ang aming panalangin. This is our prayer in the mighty and most precious name of Jesus. Amen. Amen. Muli po ang pagbati ng isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Hiyati Tibe, Piang An. Tay kay Ho Tsaki. Si kan Lepe Tsiakin Ho. Tan si Kam Sha Xiong Te Iye Tsu Ai. Siya si Tsun Gao Yang Wan. And we thank the Lord for His faithfulness always, that even through the many challenges that happen
each and every day of our lives, we have Him. We have Him to accompany us. No? Pabago-bago po ang panahon, no? Uminit na po ng matindi, pagkatapos medyo lumalamig. Kaya naman po nagtatahulan tayo sa ngayon. Pakitingnan nyo nga po yung katabi ninyo, tingnan nyo nga po kung yan ay pabago-bago ng isip. Pero purihin po ang Panginoon dahil ang ating Panginoon po hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. Our God is an unchanging God, and He is always good, and He is ever faithful. Kaya po, tumindi man ang sikat ng araw, umulan man, bumagyo man, lumamig man, wala ho tayong dapat ipangamba. Dahil ang ating Panginoon, gaya ng kanyang pangako, lagi po nating kasama. Amen. Ating pong saglit na baglik tanawan yung ating ginagawang paglalakbay sa taong ito, 2026. No? Ano nga po nga ulit ang ating tema para sa taon? Sabay po nga natin basahin. Journeying with Jesus. Yes, we are praying to embark, no? To continue to remain in Jesus, to continue to come to know Him. Kaya nga po, ang buong taon, hinati natin sa 3. Una po, from January to April, ating pong kikilalanin lalo ang ating Panginoon. So, we want to understand who Jesus really is. Kaya nga po, di ba sa ating pag-aaral, magmula pa nung Enero, ating natutunan na siya ay ang ating muling pagkabuhay, ang salita, siya ang ating manlilikha, siya ang naghahari sa lahat. Siya po ang ating mabuting pastol. Noong Pebrero, siya po ang daan, ang katotohanan at buhay. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya ang ating tagumpay. Ngayong Marso na nga po, pumapasok na po tayo. We have learned that Jesus is the living water and that He is the bread of life. Sa araw na ito, ating pong kikilalanin siya bilang tanglaw, bilang the light of the world. At sa susunod na linggo, bilang pintuan. At sa pagtatapos ng Marso, bilang divine. Susunod po sa pagkilala sa Panginoong Jesus, we want to enjoy and experience the miracles and messages of Jesus. Kaya matapos po itong mga pahayag ni Jesus kung sino siya sa ating buhay, atin naman pong pag-aaralin, still on the gospel books, yung pong mga pinamalas niya na mga milagro at ang kanyang mga pangangaral nung siya po ay nagministro bago siya bumalik sa langit. At sa pagtatapos ng taon, we want to, for the last 4 months of the year, we want to celebrate Jesus as a community. Kaya dito naman po natin pag-aaralan yung mga one another verses, yung mga habilin po niya kung paano po natin isasabuhay yung kanyang mga pangangaral. So nandyan po yung love one another, we have to bear with one another, love, forgive one another, reach out to one another, help one another. Yun po. So ang isang taon ito ay gugugulin po natin sa paglalakbay, no, ng papalapit sanang ugnayan sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na sasamba sa araw na ito. Tayo po ay magsitayo upang tumawag sa ating Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Alan lai hian lan sin king gao si pian te zipa sa puet pi te it gao te si zat lan lai sa kap tak din tio chiang xia ya ho hua in wi ipun wi xian ye zu ai yang wan tiong chun guan i siak diat kong ye zu ai yang wan tiong chun guan alun e ke kong ye zu ai yang wan tiong chun guan kiang wi ya ho hua e kong ye zu ai yang wan tiong chun. Let us call upon the Lord by declaring His praise from Psalms 118. Let us all loudly proclaim, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever.
Let those who fear the Lord say, His love endures forever. Yes, let UEC Santa Cruz say, His love endures forever. At sa huling pagkakataon, ipahayag po natin ang awit bilang 118, talata 1 hanggang 4. Sabay-sabay po, pinakamalakas na ating kaya. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel, bayaang sabihi, kanilang ihayag. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh, dapat magpahayag. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Manatili po tayo nakatayo, umawit ng papurit pagsamba sa ating nag-iisa at tunay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Pwede po bang pakitingnan yung ating mga kalapit, pakikalibet, pakisiko po, sabihin po natin good morning. Ayan. Yung mga nasa likod po, pakigreet din po natin good morning. Bawal po ang suplado at suplada, ha? Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon bilang pagsalubong sa pagpupuri sa Kanya. John 14:6, Jesus declares, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung ibinigay po ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, ibigay din po natin ang ating buhay sa Kanya bilang pagsamba. Hallelujah! Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa Kanya. Laying my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
only one that I could live for. Hallelujah! Yung mas malakas pang palakpak para sa Panginoon, ating tagapagligtas. Hindi po lingid sa atin yung gulo na nangyayari sa paligid natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo. Pero huwag po natin kalimutan na meron po tayong Kristo sa puso na dapat mag-reflect. Ipakita po natin yung pag-ibig pa rin sa ating kapwa. Hayaan po natin magdingning ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you will bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Praise, Spirit, praise. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on Yes, Lord, shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Praise, Spirit, praise. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so your faces display your likeness, ever changing from glory to glory. We, Lord, here may our lives tell your story. Shine on me, Shine on me. shine on me. Shine, Jesus, shine. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Praise, Spirit, praise. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Praise, Spirit, praise. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Let there be light. Hallelujah. Sa muli po nating pag-awit, gawin po nating panalangin ang awiting ito. Ilapit natin ang ating mga puso, ang ating buhay sa ating Panginoon at hilingin natin na Siya ang madakila sa atin, ano man ang ginagawa natin, saan man tayo magpunta.
at magliwanag yung Kristo na nasa puso natin sa ating buhay. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang makantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. hayaan mo po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, Ikaw ang maging Diyos namin, Panginoon. Huwag po kaming makalimot na Ikaw ang aming Diyos na dapat masunod sa aming mga buhay at patuloy na magliwanag ka, maghari sa aming mga buhay. Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na iyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko.
let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.如今我来敬拜，如今向你匍匐，我要向你说你是我神，请你是真然美丽，你是完整配的，你是何等奇妙，我的主。King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. 敬拜，如今向你匍匐，我要向你说你是我神，请你是真然美丽，你是完整配的，你是何等奇妙，我的主。See my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Tumatawag lamang ang siyang maliligtas. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never
at parangalan sa aming buhay. Makakaupo na po tayo. Isa nga pong malakas na palakpak ulit. Yes, salamat Panginoon sa pagkakataon na mayroon upang magsamba po. Mangyaring maganda na po ang lahat sa ating pagkain ng salita ng Diyos. Atin po munang basahin ang talatang tutok ng pangangaral sa umagang ito. So, let us first read John chapter 8, verse 12. So, sabay-sabay po nating basahin. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never work in darkness, but will have the light of life. So, sa Tagalog naman po, sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, Talata 12. Muling nagsalita si Jesus sa tao, sinabi ng ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, doon naman po sa Matthew chapter 5, verse 14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sa Mateo naman po, Kapitulo 5, Talata 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. So upang tulungan tayong nguyain at sustansya ay huwag mabilaukan o maimpatso mula sa mga talatang ito, pinabalik ng Panginoon ang kanyang sugo noong nakaraang linggo, isang mensaherong malapit sa ating iglesia, bagamat sa kalapit bansa pa ang pinanggalingan. Sinulit na nga rin sa nakaraang 2 gabi ang biyaya ng kanyang pagbisita sa pangangaral tungkol sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo at usapin ng pagbibigay at pag-aalalay sa Panginoon bilang marapat na pamumuhay ng mga mananampalataya. So he's been a speaker at our All Aboard leadership camp last year, a mentor to our leadership, and a dear brother in the faith who, according to him, gets paid just to stop singing. So, but today, let us lend our ears and heart to God's authentic Singlish. So, palakpakan po natin ng Diyos sa painit na pagtanggap natin kay Brother Paul kasama si Brother Ariel para sa masinsinang pagkilala kay Jesus bilang liwanag. Tangnaw ng Hi, good morning. So I cannot speak English. I must speak Singlish na. Okay la? Singlish po ang aking gagamitin. Okay la? Ayos po ba? Thank you, thank you. Thank you for coming. Maraming salamat sa inyong pagdalo. I think I'm a little bit loud over here. Last week when I was sharing the word, we talked about Jesus, the bread of life. Nung nakaraang linggo, praise. Nung nakaraang linggo, aking kong ibinahagi ang salita ng Diyos tungkol sa kanyang pahayag na siya ang tiwala ng buhay. And we talk about At pinag-usapan po natin, what do you do with bread? ano nga ba ang ginagawa natin sa tinapay? Kaya na. So I need to go fast because when you talk about
pagkain na, people, the mouth start. We eat it and I have to talk fast now dahil pag usapang pagkain na po, tumutulo na ating mga laway. And the moment you put the bread in your mouth, At pag nilagay po natin ang tinapay sa ating lalamunan, you start digestion. nagsisimula na po ang pagtunaw dito. And as the bread goes into your digestive system, At sa pagbaba ng tinapay sa ating tiyan, it brings nourishment to your body. nagkakaroon po ng kasiglahan ng ating katawan. And Jesus is our bread. At si Jesus ang ating tinapay. And as we eat Jesus, meaning we go into the word daily, as we eat Jesus daily, Sa pagkain natin kay Jesus na nangangahulugang pag-aaral natin ng kanyang salita araw-araw, we do not know what happened. You meditate, you think about that verse, and that verse keep coming to your mind. ang mga ating binabasa at pinagbubulayan ng mga salita ay nananatili sa ating isip at ito'y nananatili at nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. What does Jesus do? Anong ginagawa ng Panginoong Jesus? He gives lives to you. Pinagkakalooban niya tayo ng buhay sa pamamagitan nito. You know, the simple task of just eating Ang pinakapayak na gawain ng pagkain bring nourishment. ay nagbibigay ng sustansya sa atin. It gives you energy to think, Binibigyan tayo ng kalakasan na makapag-isip, strength to work, kalakasan upang gumawa, magtrabaho, produces energy for your heart and your organs to perform. Nagdudulot ito ng kalakasan sa lahat ng ating lamang loob How upang many- tayo mabuhay. How many of us here don't like eating? Sino po dito ngayon kumain? Today, Sa araw na ito, we're going to talk about Jesus, the light of the world. pag-uusapan natin si Jesus bilang liwanag ng sanlibutan. So, hang on. Thank you. Right. So in John chapter 1, verse 4 and 5, Sa aklat ng Juan, kapitulo, John chapter 1, sa unang kapitulo ng aklat ni Juan, he says that in him, in Jesus, was the life, in him was life, and that life was the light of men. ang sabi po doon ng Panginoon, ang sabi po doon, kay Kristo Jesus ay ang buhay, na kay Kristo Jesus ang buhay, at ang buhay ay ang liwanag ng sangkatauhan. And that light shines into darkness. And the darkness, listen, the word says, the darkness has not. Everybody say, has not. Okay? Has not overcome it. At ang sabi po doon, ang liwanag na ito ay sumisinag at tumatanglaw sa kadiliman. At ang kadiliman daw po ay hindi, atin po sabihin, hindi magtatagumpay dito. Now think about this. Atin po pagbulay-bulayan. You and I, Tayo po, we are Christians. tayo po ay mga mananampalataya. Some of us have been Christians for many years. Ang ilan sa atin, maraming taon nang mananampalataya. Yes? Tunay po ba? Right? We have been to church for many, many years. Maraming taon na tayong dumadalo, sumasamba sa simbahan. But there are also areas in our life that we know is not pleasing to God. Pero meron pa rin pong mga bahagi ng ating buhay na alam natin hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Meron? Meron po ba? Wala? Oh, this church very good now. Wala problemo. Okay. We all have, right? We all have Lahat po areas tayo in our life ay mayroong mga madilim na parte ng ating buhay. that we struggle. Kung saan tayo'y nagpupunyagi at That we nakikipaglaban. tell ourselves, don't do that again. Na sinasabi natin sa ating sarili, hindi na natin ito gagawin ulit. What happened? Pero ano po nangyayari? What happened? Ano po ang We nangyayari? do it again. Ginagawa na naman po And again. natin. Paulit-ulit And ginagawa again. natin. Paulit-ulit ginagawa natin. But you know something? Pero alam niyo po, The word of God says ang salita ng Diyos ang nagsabi, that area
ang lugar na yan sa buhay mo may be that darkness, ay kadiliman maaari. but the light of Jesus Subalit ang liwanag ni Jesus is greater than that ay darkness. higit na makapangyarihan sa kadilimang And parating that yan. darkness At yang kadiliman na yan, cannot overcome it. hindi magtatagumpay sa liwanag. Amen? Amen po. So if you just remember that, Tandaan lamang po natin parati ito. you are blessed, Tayo'y pinagpala. finish na, can go home. Maaari na tayo magsiupo. Magsiuwi. Next one. Next says, again, Jesus, we read this just now. Jesus said to them again, said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but have the light of life. Sinabi din ng Panginoong Hesus na siya ang liwanag ng sanlibutan. At sino man ang susunod sa Kanya ay hindi maglalakad sa kadiliman. At tatangan nito ang liwanag ng buhay. Can we dim the stage light a little bit? A little bit, just dim it a little bit. Pakidiliman naman po muna dito sa entablado. Thank you. Do you see that those words there? What do we need when we are walking in the dark or lost in darkness? What do you need? Ano ho bang kailangan natin pag tayo ay nasa kadiliman? Kung tayo naglalakad sa kadiliman? Light. Liwanag. This morning, Sa umagang ito, I'm not sure about you all, hindi ko po tiyak sa inyo. but this morning about 4:30, 5 o'clock, suddenly no power na, brown out. Subalit kaninang madaling araw, mga Yes. alas 4 ay nawalan po ng kuryente. Is it true? Tama po. Or is it me? Ako lang hubang may alam. I'm in the darkness. You are in the light. Ako lang hubang nasa kadiliman at kayo lahat nasa liwanag. And you know what came to my mind when I Alam niyo woke po ang naisip ko nung ako'y gumising at napakadilim. when it was about 4:30, 5 o'clock, and I wake up and it's like there's no power. You know what I was thinking? Ano pong iniisip ko nung ako'y nagising sa kadiliman? The devil don't like me. Galit sa akin ng kaaway. Why? Bakit? Because I'm talking about the light. Dahil ako'y magsasalita tungkol sa liwanag. You know the devil don't like you. Alam niyo po bang galit ang kaaway sa atin? Do you know that the devil Alam niyo don't po. like you? Galit siya sa bawat isa sa atin. Okay. If you don't know, let me tell you, the devil don't like you. Kung hindi niyo pa alam, sinasabi ko po sa inyo, galit ang kaaway sa atin. But Jesus loves you. Dahil mahal na mahal tayo ni Jesus. And you know something? At alam niyo po, We in Christ are in the light. tayo po, pag na kay Kristo Jesus, ay nasa liwanag. What do we need when we are walking in the dark? Ano po ang kailangan natin pag tayo naglalakad sa kadiliman? How many of us like to walk around in the dark? Sino dito ang mahilig po maglakad sa kadiliman? Only Jonah na. Jonah like to walk in the dark. Right? Nobody likes to walk in the dark. Walang may gustong maglakad kung madilim. And then lost in darkness is, confused. You don't know what to do. You got so much problems, so much stress. You don't know what to do. Ibig sabihin ng naliligaw sa kadiliman ay tayo po'y nagugulumihanan. Tayo nalilito, gulong-gulong ang ating isip at hindi natin alam anong ating gagawin. You know, when you come to Jesus, Alam niyo, pag tayo'y dumulog sa Panginoong and even Jesus, though you got stress, kahit nagano pa ho tayo, even though you got, nagulong-gulo, you got many, many problems, kahit gaano kadami ang ating pinoproblema, and you ask God, what shall I do? at tanungin natin ang Panginoong Jesus, ano po, Panginoon, ang aking kailangang gawin? You know what God do? Alam niyo po ang mangyayari? All He does Ang gagawin lamang po ng Panginoon is to show up. ay humarap sa atin, ipakita ang kanyang And when He sarili. shows up, At sa kanyang pagtatanghal ng kanyang what sarili, happens to darkness when light comes? ano nangyayari sa kadiliman pag dumating ang liwanag? No more darkness, di ba? Nawawala na lang bigla ang kadiliman. And therefore, Kaya nga, it says this. You know, these two words are in the English Bible. But
God. Everybody said, but God. But God. Okay. How many of you got health problems? Sino may sakit sa puso? It's okay. You can put up your hand. Doesn't matter, yeah? No condemnation. We'll pray. We'll believe God that God will heal you. You may have health problems, but God is life. Maaari tayong mayroong mga iniindang karamdaman, subalit ang Panginoon ang buhay. How many of you got relationship problems? Sino dito may mga gulo sa pakipag-ugnayan natin? Sa Only one, pamilya, kaibigan. Very good. But God is love. Subalit ang Panginoon ang pagmamahal at pag-ibig. How many of us got financial problems? Sino rito ang may pinoproblema sa mga bayarin? But God take cares of you. Ang Panginoon ang tutugon para sa atin. How many of you got eating problem? Cannot eat? Sino rito ang mahihirapan kumain? Wala na. Wala. Filipinos don't have eating problem. Hindi naman problema ang mga Pilipino sa pagkain kailanman. The two most powerful word in the Bible is this word, but God. Napakapangyarihan po ng dalawang salita na ito sa salita ng Diyos. For God Subalit so ang Diyos, loved the world. gayon na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa mundo. Let's read. Ating basahin. God saw us in our darkness, but does not abandon us. Nakita tayo ng Panginoon sa kadiliman, subalit hindi niya tayo iniwanan. When I was in the military, Nung ako po ay nasa hukbong militar, I spent 7 years in the military. 7 taon po ako doon naglingkod. One of our training Isa po sa aming mga pagsasanay is called a prisoner of war. ay tawag po ay bilanggo ng Alright. digmaan. It means that you're supposed to be captured Doon po ay nagpapanggap kaming nahuli ng kaaway and tortured at pinahihirapan kami to train your mental ability. upang sanayin ang aming mga pag-iisip. A lot of people fail the test. Marami pong doon hindi nakakapasa. Even myself, I almost failed the test. Ako man, halos hindi po ako nakapasa. And the test I almost failed At ang pagsubok na hindi ko kinaya halos is this thing called isolation in darkness. ay pong paghihiwalay sa amin sa kadiliman. They lock you in a small room, Ikukulong ka po sa maliit na silid. no lights, Wala pong ilaw. no time, Wala pong orasan. no sound. Wala pong maririnig na kahit ano. And they leave you there. At kayo iiwanan doon. And every now and then, At maya't maya, they will knock on your door. kakatok po sa pinto. So they give you a word. They give you a word, a secret word. Binibigyan po kami ng isang salita. You're not supposed to say that secret word. Hindi po namin ito dapat sabihin. For example, my secret word was coffee. I cannot use the word coffee. Halimbawa sa akin, kape ang salita na ibinigay. Hindi Right. ko po pwede sabihin ito. So every now and then they will come to your door. Maya't maya, meron kakatok sa pinto. You are hungry. Ikaw ay gutom na. You are cold Ikaw ay giniginaw. because all we wear is an underwear. Dahil kami nakapanloob lamang. We have no time. Wala ho kaming orasan para malaman ng oras. And every now and then they will knock on the door. Maya-maya, meron pong kakatok. And they will let the smell of food or the smell of coffee comes into that room. Ipaamoy po sa amin yung halimuyak ng pagkain, yung kape. And they say, just give us the word. At sasabihin sa amin, sabihin mo sa amin yung salita na binigay sa iyo. When you just tell us that word, you can sleep on a good bed, you can have good food, you can drink your coffee. At pag binigay mo yung salita, maaari ka nang matulog sa iyong kama, ibibigay namin sa iyong sarap na pagkain, maging ang kape. They didn't use the word coffee. They said you get good drinks, yeah? Okay? Inumin po actually ang sinabi. I honestly do not know the time. Hindi ko po alam anong oras na. I do not know what day it is. Hindi ko na po alam anong araw yon. I lasted almost 5 days. Halos 5 araw po akong tumagal. And they dragged me out of the room. At inilabas po nila ako sa silid. Years later, Maraming taon ang nakalipas. I learned most people doesn't last 3 days.
na akin pong nalaman na karamihan sa aking kasamahan hindi ho tumagal ng 3 araw. Just imagine you're sitting in a room, Atin pong isipin na tayo nakaupo sa isa lamang madilim na silid. all darkness, Madilim na silid. nobody to talk to. Wala ho tayong makausap. You do not know whether it's morning. Hindi nyo na ho alam kung araw ba You do not know whether it's afternoon. o hapon na. Because the temperature is the same. Dahil ho hindi naman din nagbabago yung temperatura sa loob. It's cold and cold and cold. Malamig lamang po. You know something? Alam niyo po, You and I, tayo pong lahat in this world, sa mundong ito, we are in that darkness. nandun po tayo sa kadiliman na And ganun. the difference is this. Ang pagkakaiba lamang po, Many of us marami sa atin do not know hindi nalalaman we are in that darkness. na tayo ay nasa kadiliman. At least I know I'm in that darkness. Nung oras na yon, mainam na bagay na alam kong nasa kadiliman But ako. many of us, Subalit sa atin, we have our clothing, we have our food, our house, our car, but we don't know we are in that darkness. sa pagsasasa natin sa mga pananamit, pagkain, mga sasakyan, hindi na natin naiisip na tayo pala'y nasa kadiliman. But even when you do not know, Subalit kahit hindi mo ito tanto, God does not abandon you. hindi ka iniiwan ng Panginoon. God does not abandon me. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Why? Bakit po? His love for us is not dependent on whether you think you are worthy, you think you are capable. Dahil ang pagmamahal niya sa atin ay hindi po nakasalalay sa ating katangian. He loves us Mahal niya po tayo because God is love dahil siya ang pagmamahal and God is light. at siya ang liwanag. So what does he do? Ano ang ginagawa niya? He sent his son, the light of the world, into our world. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na liwanag ng mundo para tayo'y sagipin. That light Ang liwanag na iyon shines into our darkness, ay nagtumatanglaw sa kadiliman ng ating buhay. and that darkness, At ang kadiliman, what does darkness do when it comes to light? ano po ang ginagawa ng kadiliman pagka sa harap ng liwanag? When you got light, the darkness move away. Ang kadiliman po'y lumalayo. You see, his grace reaches us even before we ever think of him. Alam niyo po, ang pagpapala ng Panginoon ay inaabot na tayo bago pa man natin siya unang isipin. Why? Bakit po? Because God loves you. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So what do? We receive the light. So ano pong ginagawa natin? Tinatanggap natin ang liwanag. We acknowledge Jesus, I'm a sinner, I need you. Kinikilala natin ang Panginoong Hesus. Inaako natin ang ating pagkakasala. We believe, Jesus, you are the Son of God. You died for our sin and rose again. Kinikilala natin ang Panginoon bilang anak ng Diyos na sinugo upang mamatay para sa ating kasalanan. Just now, the music, the praise and worship theme, they sang the song, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. You know, you and I, we will never know how much it cost Jesus to go to the cross for your sin and my sin. Kanina po, gaya ng ating inawit, hindi natin kailanman malalaman kung gaano po katindi ang pinagbayaran ng Panginoon para sa atin. Hindi natin kailanman masusukat o mauunawaan gaano po kahirap yung kanyang dinanas para sa atin. And it says, we confess Jesus as Lord and Savior. You know, Jesus don't have grandchildren. He only have children. Ang Panginoong Hesus po ay walang apo, puro anak lamang po. No? Dahil sa ating pagsisisi, kinikilala na po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. I already see the joy of all the grandparents when their children give birth to their grandchildren, you know. And they all like, apo, they become apo. So they all like very happy. They're not happy with their children, they're happy with the grandchildren. Don't know why. Sa atin, gaano ka galak ang ating mga lolo't lola no, pag nakikita nila ang kanilang mga apo. And what do? We receive His forgiveness. Receive Him as
our Savior, and His light comes into us. Tinatanggap natin ang kanyang kapatawaran at tinatanggap natin ang kanyang liwanag sa ating buhay. And therefore, we are a new creation. Kaya tayo po ay nagiging bagong nilalang, sinisilang muli. You are made alive. Tayo'y binubuhay. You pass from death to life. Mula po sa kamatayan, tayo po ay naiilipat sa buhay. The Holy Spirit lives in you. Ang banal na spirito ay nananahan na sa iyo. You become a child of the Most High God. Ikaw ay nagiging anak ng pinakakataas-taasang Diyos. God no longer see your sins. Hindi na tinitingnan ng Panginoon ang inyong pagkakasala. God see Jesus in you. Si Jesus ang nakikita niya sa inyo. Now, heaven's light live in this physical body. At ang kaliwanagan ng kalangitan ay maaaring mabuhay na sa ating katawang lupa. For if anyone is in Christ, he is a new creation. Dahil kung sino man ang na kay Kristo Jesus, siya po ay bagong nilalang. You know something, my friend? Alam niyo po mga kaibigan, No matter what your past is, ano man po ang inyong nakaraan, God loves you. mahal ka ng Diyos. He loves you and He welcomes you to come to Him. Mahal na mahal ka niya at tinatanggap ka niya upang lumapit sa Kanya. You don't clean yourself before you take a shower. Hindi ka naglilinis muna ng katawan mo bago ka maligo. Hindi ho ba? True? Tama po. How many of you clean yourself and then you go and take shower? Sino po naglilinis muna ng katawan bago maligo? Nobody does that. Wala pong gumagawa nun. But some people want to do that. Pero may mga taong ganun ang gustong gawin. But let me tell you this. God, your heavenly Father loves you so much. He said, just come, just come. Dapat nating malaman na ang Panginoon, ating Ama sa Langit, ay mahal na mahal niya tayo. At hindi natin kailangang maging malinis bago tayo makalapit sa Kanya. Inaantay niya tayong lumapit na sa Kanya. If you are a parent Kung ikaw ay isang magulang and you have a child at mayroon kang anak who is quote-unquote naughty, doing stupid things outside there, na mayroong kakulitan at pasaway, right? Do you tell your child, you better change and then you can come home? You don't change, you cannot come home. Do you tell your child that way? pag siya po ay naglaro sa karumihan at bago siya umuwi, pinagbabawalan po ba natin siya umuwi hanggat hindi pa siya nakapagbibihis ng malinis? What do we tell our child? Anong sinasabi natin sa ating anak? Just come home. Basta umuwi ka na. True? Tama po? They may have done the worst thing, Maaring napakarami nilang nagawang mali. but what do we tell them? Subalit anong sinasabi natin? Just come home. Basta umuwi ka na, anak. So God loves you so much, Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. He just welcomes you. Tinatanggap niya tayo ano paman. But our Heavenly Father loves you too much to let you stay the way you are. Higit-higit ang pagmamahal ng Ama sa Langit na minamahal niya tayo anuman ang ating katayuan sa ngayon. So let His light shine into our lives. Let the Holy Spirit renovate your life. Hayaan nating dumating, datnan tayo ng liwanag, kaliwanagan ng ating Panginoon at hayaan natin ang Espiritu ay kumilos sa ating buhay at ayusin ito. How many of you, your house needs some renovation? Sino rito ang kailangang ayusin ang kanilang bahay? Huh? When it rain, what do you all call that? Leaking. Tumutulo. Huh? Tulog, huh? When it rain, the rain not only stay outside, the rain also come inside. Pagka po umuulan, pumapasok din ang ulan sa loob ng bahay, ang tubig. Huh? So you rain outside, rain inside, same. So pareho lamang po, umuulan sa loob at sa labas. And when it's very hot and it's sunny, At the mainit sun, naman po, the sun not only stay outside, the sun also come inside. tumatagos din po yung sinag ng araw papasok. How many of us, our house needs some renovation? Sino ang kailangang ayusin ang kanilang mga tahanan? Wala na? Okay, all your house perfect. Mukhang ayos ang mga bahay ninyo ah. But you know something? Our heart Alam niyo po ang ating puso, needs to be renovated
Ang ating daily. kalooban, kailangan pong ayusin araw-araw. What does God wants to do? Anong gustong gawin ng Panginoon? He wants you to see clearly where you're walking. Nais niyang makita mong malinaw kung saan ka dapat lumakad. Psalms 119:105 says, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Sabi po sa awit bilang 119, talata 105, ang iyong salita ay parang liwanag sa aking paanan na You know- gumagabay sa aking landas. You know, when Elder Ariel told me about the theme, you know, he told me about the theme for last week and this week. And when I read that this week is Jesus, the light of the world, Ang aking pong nalaman na ang tema, tutok ng tema sa araw na ito ay tungkol sa kaliwanagan na ating Panginoong Jesus. and when I especially come to this particular topic, Jesus, the light of the world, I know how much I need the light of the world to be in my life. Nadama ko po ang sarili kong pangangailangan sa kaliwanagan na ito mula sa Panginoong Jesus. I know how dark I am. Alam ko po, kilala ko kung gaano po kadilim ang aking buhay. Some of you on, Friday, Saturday, you all were here the last 2 days, and I said that one verse in the Bible I don't like. Vengeance is mine, says the Lord. I will repay. I don't like that verse. Sa mga dumalo po nung nakaraang 2 gabi, akin po binahagi na mayroon pong isang talata sa Biblia na ayoko at yun po ay ang sinabi ng Panginoon na ang paghihiganti ay sa Kanya. Ayoko po ito. Because God very busy na. Dahil abalang-abalan po ng Panginoon. Is God busy? Di ba? Sometimes you call God, He doesn't answer the phone, di ba? Minsan po tumatawag tayo, hindi tayo sinasagot. But God loves us so much. Subalit mahal na mahal tayo ng He Panginoon. knows there are darkness in our life. Alam niya ang kadiliman sa ating buhay. He doesn't want us to continue in that darkness. Nakikita niya ito at hindi niya gusto na tayo magpatuloy dito. Guys, can we off the stage light for a while? Just dim it as low as possible. Mari pong patayin muna natin ang mga ilaw. I deliberately make this light very stage, not the stage light. Oh, you can't see clearly. Yeah. Okay, can't see clearly. Right. Can you see me? Nababasa niyo po ba? Naaninag niyo? Can you hear me? Naririnig niyo ako? Okay, keep it that way. Keep it that way. Do you see a little shadow here? May nakikita kayong anino rito? Do you see a little shadow here? Anybody can see the little shadow? Nakikita po ninyo? Many of us are like that. Karamihan sa atin ay parang ganito ang kalagayan. Many of us are like this little shadow. This shadow is a child that has been frightened, maybe by something he has done or something done to him. Ganito po tayo kadalasan. Para po tayong isang bata na may nagawang kasalanan at nagtatago sa kadiliman. Is that shadow here, Ang aninong iyon pong inyong naaaninag, and that child is crying out, I need help. Can somebody help me? at ang batang ito'y umiiyak at humihingi ng tulong. Can you see a shadow here? Yeah? Okay. And you know something? Alam niyo po, Many of us grow up physically, but that child is still in that person. marami sa atin, maaaring sa katawan nating lupa, tayo'y lumalaki. Subalit ang ating kaibuturan ay parang yung batang yun pa rin. And we no longer ask, can you hear me? Can somebody help me? We no longer ask those questions. At tumigil na po tayo sa paghingi ng tulong. We actually go the other way. Kabaliktaran na po ang ating ginagawa. We said, nobody must find out about my past. Paise na. Sinasabi na natin sa ating sarili, wala nang dapat makaalam ng aking nakaraan. Why? Bakit po? Because nobody understands me. Dahil walang nakakaunawa sa akin. And some of us are so traumatized by our
old behavior, by our sin, or by something that has happened to us, you says, I am dead if anybody find out about my past. At natatakot tayo na malaman ng iba ang ating nakaraan dahil iniisip po natin kung malalaman nila, katapusan na natin. Anybody here feel that way? Don't put up your hand, okay? Don't Meron put ho up your bang nakakaranas ng ganitong hand. In one way or another, all of us experience this. lahat naman po tayo nakakaranas ng ganito. But give it to Jesus. Isuko mo lamang kay Jesus. Because as long as you don't give it to Jesus, Dahil kung hindi mo ito isusuko sa Panginoong Jesus, you can outside you may look very good, but when you are alone, this is what you look like all the time. maaaring maayos ang inyong pamumuhay sa labas, subalit sa kaibuturan sa inyong kalooban, para kayong batang ito na umiiyak. So Jesus came, So dumating ang Panginoong Jesus, died on the cross. namatay sa krus, He was buried, inilibing, resurrected. at muling nabuhay. What does he say? Anong sabi niya? He walked into the light. Hoy, lumalakad sa kaliwanagan. And he's encouraging us, At hinihikayat niya tayo come into my light. na lumapit sa kanyang liwanag. Let my light Hayaan mong ang liwanag shine into ng your Panginoong Jesus darkness. ay tumanglaw sa iyong buhay. It says, come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Ang paanyaya ng Panginoong Jesus, kayo na mga napapagal, lumapit kayo sa akin at pagkakalooban kayo ng kapahingahan. We all need rest, right? Kailangan natin lahat ng kapahingahan. I'm not talking about sleep. Hindi lamang ito tungkol sa tulog. I'm talking about that peace that surpasses all understanding. Tungkol ito po dun sa kapayapaan na hindi natin kayang matagpuan o matanto sa mundong ito. What are we doing? What happens to us when we walk into that light? Anong nangyayari sa atin pag tayo po ay lumapit na sa liwanag na ito? We have freedom through Jesus' victory over death. Tayo po'y nakakalaya na maging sa kamatayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You have healing, forgiveness, and restored connection. Kakaroon po ng paghilom, ng kapatawaran, at panunumbalik ng mga ugnayan. You know, in everywhere I go, Kahit saan po ako makarating, I don't care about how big or how small the ministry is. gaano man po kalaki, kalago ang ministeryo, I want to build relationship. ang ugnayan po ang aking pinahahalagahan. Relationship so deep, so close that I can look into somebody's eyes and I ask them, how are you? Not how are you, but how are you really? How are you? Yung tapat pong ugnayan na kakayanin kong tumitig sa inyong mga mata at tanungin kayo, kamustahin kayo kung ano ang tunay niyong kalagayan ngayon. That's what relationship is. Ito po ang ugnayan na marapat. That you can look somebody into the eye and says, you know, God really, really loves you. Na maipahayag natin habang tumititik tayo sa isa't isa, na ipahayag natin ang pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. What happened when you are transformed by His grace and light? Ano po ang nangyayari kasunod ng pagbabago? We got the peace of God. Tayo nagkakaroon ng kapayapaan. There's no condemnation. Wala na pong pagkondena. You have a calling. A calling. Tayo po ay tinawag. You have a destiny. Meron na tayong patutunguhan. You have a purpose in life. Mayroon na po tayong pakay sa buhay. My friend, Jesus is our light. Mga kaibigan, si Jesus ang ating liwanag. It says that a city, and you in Christ, you become that light. At kayo po, tayo po, pag tayo po ay kay Kristo Jesus na, tayo po ay nagiging liwanag na rin. A city on a hill cannot be hidden. Ang isang syudad po na nasa tuktok ng isang bulubundukin ay hindi po maitatago. If it's dark,
and then you have a candlelight. What do you do with the candlelight? Do you shine the candlelight or you cover the candlelight? Sa kadiliman po ba at nagsindi tayo ng kandila, ito po ba'y tatakpan natin para maitago ang liwanag o ating pong itinataas ito upang masinaga ng ating kapaligiran? So let me summarize and then we close quickly. Akin pong magbubuod po ako at tayo po'y magtatapos na. We are in darkness, Tayo po ay nasa kadiliman but Jesus is the light. at ang Panginoong Jesus ang liwanag. When you invite Jesus, the light of the world, into our life, Sa pagtanggap mo kay keep it Panginoong down, keep Jesus it sa down, buhay mo, keep it down, keep it down. Dim it, dim it. Yeah, dim it. Thank you. When you invite Jesus, the light of the world, into your life, kung hihilingin mo na pumasok ang Panginoong Jesus sa buhay mo, you become part of that light. ikaw ay nagiging bahagi na ng liwanag na ito. And you light the world up. At ikaw ay nagbibigay liwanag na sa iyong kapaligiran. So now, Sa ngayon everybody po, got mobile phone? Meron? lahat po ba tayo ay mayroong cellphone? Where's my cell phone? Oh, my cell phone is there. Here, stay here, stay. Everybody got a mobile phone? Take out your mobile phone. Ilabas nga po natin ang ating mga cellphones. Take out. This pastor asked you to take out a mobile phone. Ngayon po, hinihiling ng inyong pastor, ilabas ninyo ang inyong mga cellphone. You all got a light on your phone? Everybody do this. Everybody do this. Buksan po natin ang liwanag ng ating mga cellphones. Everybody do this. At ating iwagayway po ito ng ganito. When you let Jesus into your life, Sa pagdating ng Panginoong Jesus sa buhay mo, you don't become that light. You don't become that light. hindi ka nagiging liwanag. Jesus is that light in you. Si Jesus ang liwanag na yun na nasa buhay mo. And then you can say this little, this song Sunday school teaches, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. You know the song? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let's sing it one more time. Tayo po umawit. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. The last slide for today. Jesus says, I am the light of the world, and he who follows me will not walk in darkness, but have the light of life. Amen? Amen. Put up your lights. Put up your lights. Not put up that light. Put up. And let Jesus shine. Let us Kaya pray. po natin magliwanag ang ating buhay kay Kristo Jesus. Let's pray. Tayo po manalangin. Father God, in Jesus' name, Mahal namin Ama sa langit sa ngalan ni Kristo Jesus. you are the light. Ikaw ang liwanag. And when we receive your light, At sa pagtanggap namin sa iyo sa aming buhay, we have life, kami ay nagkakaroon ng buhay. and life more abundantly. Buhay na masagana. Father God, in Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus, Ama namin sa langit. shine in us Magliwanag kayo sa aming buhay. and shine through us, At magliwanag kayo that mula sa amin. we in Christ, Na kami na nasa kay Kristo Jesus by the power of the Holy Spirit, sa pagkapangyarihan ng Banal na Espiritu, together in Christ, kasama kay Kristo Jesus, become the light of the world. ay magiging liwanag ng mundong ito For your glory, para sa iyong kaluwalhatian, by your grace, sa iyong pagpapala lamang.
In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Can you put on the light? Pagpala ng Panginoon sa lahat. Salamat po. Upang ang buhay po natin ay lumakad sa liwanag ng Panginoon. Kanina sabi ni Pastor Paulo, yung buhay mo ba kailangan ng renovation? Major renovation. Nag-iisa tayo. Meron ba tayong mga bagay na dapat isuko sa Panginoon? Magkaroon po tayo ng personal prayer ngayon. At ibigay natin sa Panginoon. Isuko natin sa Panginoon yung mga bagay na nagpapakita ng paglakad natin sa kadiliman. Sige po, magkaroon po tayo ng personal prayer. Sabihin po natin sa Panginoon. Isuko po natin sa Panginoon ang lahat ng Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Ikaw ay namatay doon sa krus para sa aming mga buhay. Tulungan mo po na kami bilang iyong mga anak ay lumakad sa liwanag. Magkaroon po ng tunay na pagbabago sa amin pong mga buhay, Panginoon. Sa lahat ng oras at panahon, ikaw ang madakila sa aming buhay. Tumayo po tayong lahat at awitin natin ang panalangin ito, ang awitin ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain
Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hayaan po, Panginoon, na ang buhay na ito ay magbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon, at patuloy kang magliwanag at madakila sa amin po mga buhay sa lahat ng pagkakataon, na ang magawa lamang po namin ay ang iyong kalooban at hindi po ang amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, samahan mo po kami, samahan mo po kami. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sabihin natin, magliwanag ka, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay. Minsan pa natin sabihin sa Panginoon, magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Dinggin mo po, Panginoon, ang aming nais. Amen. Yes, paupo po muna lahat. Na-bless po ba tayo? Amen po. So, tanging si Jesus ang kaliwanagan ng katotohanan ng ating kaligtasan. Let us shine with the light of Jesus whenever we are. And now, we have some twinkler from our kinder class of grace to shine in a dance offering about the brand new life we have in Christ. So, hikayatin po natin ang ating mga bulilit na kaibigan ng isang masigagong palakpakan.
Yes, purihin ng Panginoon sa paggamit sa buhay ni Miss Karil Raga sa pag-akay sa ating mga chikiting. So, thank you, Pastor Paulo, for being God-anointed messenger, helping us be enlightened by the light of Jesus and prompting us to shine forth in Jesus as the light of this world, guiding lost sheep to find their way to the shore of our salvation in Jesus Christ, our only Savior. May His word be the lamp unto our feet, showing us the right path to take. May we rightfully respond in humility, repentance, and love as we reflect His image, as we journey on ever-growing in our understanding of who Jesus is. So our warmest welcome to our worshipers here present, especially the first-timer and parents of our kinder student. Nainit na pagbati po sa mga nakasama namin sa pagsamba sa umagang ito. Malugod po namin kayong inaanyayahan na magpatuloy na lumalim sa pananampalataya kasama naming linggo-linggo. So we continually encourage everyone to be part of a We Group Life Huddle, where we can help one another mature spiritually in loving accountability. And also we invite Sunday worshipers, especially our brothers, to come earlier and study the Word at our adult Bible class, starting at 7:45 to 8:45 a.m. at our Welcome Hub. Dito po natin hinihimay ang buong Biblia sa masinsinang pag-aaral sa pagtuturo ng ating mabuting elders at pastor. So we are currently studying in the book of 1 Samuel. Muli ang aming panalangin at panawagan sa lahat upang maglingkod sa alinmang angkop niyong ministeryo, sa ushering, sa tech team, sa praise and worship, sa Clay Kids Sunday School, or as prayer warrior. So, Chatay Kech Kidip, shall we all rise and offer our doxology followed by the benediction. Okay, let's receive the benediction. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa umagang ito, Lord, that truly it's by your grace and mercy that all of us here, na one time ang aming buhay ay nabubuhay sa kadiliman. Thank you, Lord, that you are the light of the world. At sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at biyaya ay nasumpungan namin ang liwanag. At dahil yon kay Jesucristo. Father, today as we have learned and truly na makita namin muli ang aming sarili na ikaw ang liwanag ng sanglibutan. At sa aming pagnambahan sa umagang ito at ang buhay ng bawat naririto na nasa kadiliman ay napunta ng liwanag. At naway sa aming paghayo
truly, Lord, our life will reflect that light dahil kami ay iyong hinirang upang magliwanag na makita ng sanglibutan na gaya ng aming buhay na kala namin ay maayos, ngunit kami pala ay namubuhay sa kadiliman. At tanging ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo lamang ang siyang nagbigay ng kaliwanagan. At naway itong na aming nakamtan ang aming buhay sa aming paghayo ay yung gagamitin sa linggong ito na upang siyang maging liwanag. Dahil alam namin sa panahon ngayon, nasa kadiliman ang karamihan at naghahanap ng kaliwanagan. Gamitin ang bawat isa na naririto upang magbigay ng kapurihan at ang mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Naway sumainyo ang kagandahang loob ni Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Guansuyaso kito ke unhui, pe siyong te et hiatang, kapsiyang diyang epowisu, kaplantiyan lang sa kapile. Titkaw, yaso telipay kolay. Amen and Amen. Yes, our Sunday service ends here, but definitely not our worship. Witnessing and winning of disciple for Christ. So let us charge on to the week ahead of shining for our Savior and Lord Jesus Christ. So magkrisimustahan po muna tayo at magka-fellowship po muna. God bless po, everyone. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwi na ang karakan.
Diyos niya ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan, ganap kanyang katapatan, sa tuwina ang kaalwanan, ipagpuni kaluwalhatian. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa't tagumpay, halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Sa bagong buhay, magbasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa't tagumpay, halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay.